So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong nabuking na plano ni Senator Bato de la Rosa na siyang ibinulat-lat ni Ping Lacson. Kasi alam nyo naman mga minamahal, no? Kung bakit nagkaroon talaga ng House Resolution itong si Bato de la Rosa para magkaroon ng Senate hearing. We all know the reason yan mga minamahal, na alam naman talaga natin na lilinisin nila ang kanilang mga pangalan. Ngunit, meron pong isang napansin, itong si Ping Lacson. So ngayon, basahin natin itong kanyang post. Sabi ni Ping, yesterday, the upper chamber was invaded by the former president of the republic. So, alam niyo mga minamahal yung keyword na ginamit ni Ping Lacson, invaded. Invaded, mga minamahal. Sa madaling sabi, gusto nilang sakupin, gusto nilang yurakin, kumbaga, tanggalan ng credibility ang Senado. Kita nyo naman yung ginawa ni former President Duterte. As a resource person, tama ba na murahin mo yung mga chairperson na nandoon sa committee na yan? As a resource person, tama ba na ikaw ang hihingi ng 1-minute suspension? As a resource person, tama ba na babuyin mo yung imahe ng Senado? Ha? Tama ba yon? Booking Booking sila ni Ping. Yung gusto nilang mangyari mga minamahal is to invade the Philippine Senate. Kita nyo naman kung papaano kumilos si Bato. Kita nyo naman kung papaano kumilos si Go. Kita nyo naman kung papaano kumilos si Tolentino. Si Coco Pimentel. Kita nyo yung kanilang ginawa. Alam nyo, ngayon ko lang napagtanto, kaya hindi uma-attend ng Quad Committee itong si former President Duterte dahil alam niya doon sa Congress masasapul siya. May kalalagyan siya. Umattend siya sa Senado kasi kaya niyang manipulahin yung mga tao doon. Doon sa Congress, hindi niya kaya. Kasi kahit sino ka pa man, nagpakita ng tapang yung mga nandoon sa Congress. Actually, yung imahe ng Kongreso ngayon, mga minamahal, mas gumaganda. To be honest. Kasi noon, kapag sinabi natin Congress, ay mga buaya. Diyan nagaano yung mga buaya. Pero ngayon, yung Senado na, yun yung napupuno ng mga putang ina. Napupuno ng mga hayop, ng mga literal na buaya. Yung mga walang credibility, hindi uso sa Senado yung patriotism. Yung maging patriotic ka sa iyong bayan. Only sa mga taong napakinabangan nila. Kita nyo? Ano yung nangyari doon sa Senado? Only one person stood up. Naging literal na liwanag sa dilim. At napaamin niya ang ating dating presidente. Walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Ano ba yung naging silbi ni Pimentel? Wala. Ano yung naging silbi ni Bato? Wala. Si Dilima pinagsalita 5 minuto lang. Si Jokno, si Chel Jokno, hindi pinabuelo. Yung mga pamilya ng AJK victim, binigyan lang din ng 5 minuto. Para magsalita. Parang props lang. Pero, si Duterte, si Bato, talagang grabe. Grabe kung makapag-warshock. Buti nga, hindi nila napigilan si Senator Risa Hontiveros Buti hindi nagpaawat si Senator Risa. Tapos, bukod sa gusto nilang i-invade ang Senado, gusto din nilang i-invade ang Congress. Sino yung props nila doon? Si Grijaldo. Ano yung issue ni Grijaldo? Binayaran daw siya ng 2 kongreso
ng dalawang kongresista para magsalita na totoo yung reward system na sinabi ni Rui Magarma. See? So, nabasa na agad ni Ping, mga minamahal, yung status ni Bato de la Rosa. Kaya nga lang, medyo hindi sumunod sa script itong si former President Duterte. Bakit? Bakit hindi sumunod sa script itong si former President Duterte? Inamin niya na may DDS. Ang nangyari, nalaglag si Bato. Kaya nga hindi napapaulitin ni Bato de la Rosa na umattend muli sa hearing itong si former President Duterte kung kailan pa man yan. First and last. Kasi tuta pa nga ni Bato, nakapagsalita na si former President Duterte. And yung kanyang mga sinabi, it can be used against him. Diba? Bakit? Kasi admittance yun eh. Admittance yun. Yung nangyari doon sa Senate hearing is na-transmitted na, mga minamahal, yung script at ipinadala na po doon sa International Criminal Court na siyang magpapatibay sa kanyang kaso, which is yung crimes against humanity. Continue tayo. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. Sino yun? She happens to be a woman who answered present during a roll call. Her name is Senator Risa Ontiveros. We care about human life. We care about human rights, mga minamahal. So please be mindful in supporting for some candidates na pro-Pilipino ko, no? Pero yung gawain, mamamatay tao. Di pwede yun. Pangit nun. Hanga naman ako sa war on drugs ni former President Duterte kung walang nadamay ng mga inosente, mga biktima. Kaso may nadamay eh. Tapos accomplishment pa sa first year ng kanyang pagiging presidente, yung humigit kumulang 20,000 na mga Pilipinong namatay. Tapos bigla niyang sasabihin, I am responsible for the policy. But I am not responsible for the killings. Oh, see? Laglagan. Grabe. I'm too stunned to speak. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, pero kitang-kita ko na napaso si Bato de la Rosa. Bistado eh. Sabi niya pa nga, hindi ako pwedeng hindi dumalo dyan. Bakit naman hindi ako pwedeng hindi dumalo dyan? Dahil alam ko mga sinungaling sila. Oh, so sinungaling ba yung Congress? Sinungaling ba yung si Senator Risa Ontiveros? Sinungaling ba silang lahat dyan? Ay, as if naman, totoo ka. Anyway. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.